Ating ibinalita nitong nakaraang linggo lamang ang patungkol sa bilyong-bilyong dolyar na military aid ng Amerika para sa hukbong sandatahan ng ating bansa na kung saan nasa $1.5 billion dito ay tuluyan na ngang napirmahan ni US President Donald Trump at inaasahang makukuha ng Pilipinas sa susunod na taon. Maliban pa dito, mayroon pang inaprubahan ng US Senate naman na nasa $2.5 billion na military aid at hinihintay na lang din itong maaprubahan ng US President at kapag napirmahan na nga ito ay napakaraming US weapons ang makukuha ng bansa. Marami na ring mga potensyal na kukuning US-made defense equipment ang Pilipinas at top priority na nga dito ay ang M142 HIMARS na isang rocket at missile launcher ng Amerika na kung saan magagamit ng Pilipinas sa pagdepensa ng West Philippine Sea, lalo na't may range ito na umaabot sa 300 kilometers. Ang isa pang potensyal ding makukuha ng ating bansa ay ang mga MADIS Air Defense System na kung saan specialized na panlaban kontra sa mga drones, lalo na't uso na ito ngayon sa mga kasalukuyang giyera at kailangan natin ng mga MADIS dahil wala pa tayong armas na panlaban sa mga drones, kaya kailangan ito sa ngayon ng bansa. Kasama din dito pati na rin ang mga bagong anti-ship missile system ng Amerika, katulad na lang ng Nemesis, at makikitang nakapokus talaga ang ating bansa sa pang-external defense na mga weapon system dahil na rin sa patuloy na banta na pinapakita ng China at malaki ang ating pasasalamat sa tulong na ito ng US government. At sa bagong balita na ating nakalap, hindi naman papahuli ang Philippine government sa pagmodernisa ng ating hukbong sandatahan matapos ibinalitang naglabas ang ating bansa ng nasa halos 15.7 billion pesos na budget para sa AFP Modernization Program at sinasabing gagamitin ito bilang down payment sa mga bagong proyekto. Ayon sa Max Defense, ang pangunahing paggagamitan ng pondong ito ay bilang down payment para sa dalawang karagdagang Miguel Malvar class frigate na kung saan nangangailangan lamang ng 6 billion pesos na down payment sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea upang tuluyan na talagang maumpisahan ang proyekto. Inaasahang upgraded din na klase ng Miguel Malvar frigates ito dahil na rin sa mas malaki ang budget sa naturang proyekto kumpara sa naunang mga Miguel Malvar at umaasa tayong magkakaroon ito ng 24-cell na vertical launching system na kung saan mas maraming anti-air missiles ang madadala ng warship. Inaasahan rin na mapipirmahan ito bago matapos ang taon at makakarating sa taong 2028 na mas magpapalakas pa ng ating pangdepensa sa West Philippine Sea. Ang isa pang proyekto na mapupunduhan sa budget na ito ay ang down payment para sa self-propelled howitzer project ng Philippine Army na kung saan inaasahang ang Caesar Mark II howitzers ang kanilang bibilhin na gawa ng isang French defense company. Matatanda ang mayroon na tayong mga Atmos self-propelled howitzer na nabili ng ating bansa mula sa Elbit Systems ng Israel, ngunit dahil sa kamakailan lang na delay sa delivery ng Israel at kawalan ng suporta sa West Philippine Sea, ay napagpasyahan ng Philippine government na maghanap ng panibagong supplier. Kaya napiling bilhin ang Caesar Mark II ng bansang France at kinakailangan nila ng down payment ng nasa 825 million pesos upang maumpisahan na ang paggawa sa mga ito at nasa 12 units ang binili para sa Philippine Army. Mas mahal ang mga ito kumpara sa ating mga Atmos dahil na rin sa mas capable ang mga nasabing Caesar na kung saan kasalukuyan na rin ginagamit sa giyera sa Ukraine laban sa mga Russian forces. Ang pangatlo dito ay para naman sa anti-submarine warfare helicopter ng Philippine Navy na kung saan nasa 6 na AW159 Wildcat anti-submarine helicopter ang bibilhin ng ating bansa sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program na nagkakahalaga ng nasa 42 billion pesos. Ilalagay ang mga anti-submarine helicopter na ito sa mga bagong warships at paparating na warships ng ating bansa tulad na lang ng mga Miguel Malvar class frigates
upang mas mapalakas pa ang anti-submarine capability nito. Kinakailangan lamang ng nasa 6.3 billion pesos na down payment upang tuluyan ng maumpisahan ang proyekto at inaasahang mapipirmahan na ito sa loob ng ilang linggo lamang dahil isa din ito sa prioridad sa AFP Modernization Program. Kasama din sa i-upgrade ang ating mga Rizal-class frigates at Miguel Malvar frigates na kung saan lalagyan ang mga ito ng towed array sonar system na mas magpapalakas pa ng kapabilidad ng ating mga warships na makadetect ng mga submarine at makikita talagang prioridad ng Navy ang anti-submarine warfare. Nasa 400 million pesos naman ang kinakailangang down payment upang maumpisahan na ang proyekto at umaasa tayong magkakapirmahan na sa lalong madaling panahon.